May mga sumubok umanong manuhol sa mga tinaguriang Maleta Boys para gawin ang recantation o yung pagbaliktad ng kanilang mga naunang testimonya laban kay Pangulong Marcos Jr. at iba pang politiko na idinadawit sa flood control project scam. Magbubunyag yan ang kampo ng mga dating sundalo matapos bawi ng 4 sa kanila ang mga testimonya kabilang ang umano'y paghahatid nila ng mali-malitang pera sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Itinuro naman ni Ombudsman Boying Rimulya na si Romualdez ang posibleng nasa likod ng pagbaliktad ng mga ibinulala sa mga dating sundalo. Kaya kunin natin ang buong detalye sa live report ni TJ Mendoza. TJ, paano nagkaroon ng direct suspicion itong si Ombudsman Boying na may kinalaman dito at may pakana rito si former House Speaker? Alex, nagkaroon ng suspicion si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya diyan sa pagsususpetya nga na si dating Speaker Martin Romualdez yung nasa likod ng recantation o yung pagbaliktad ng mga testimonya ng dating ex-Marines dahil nga kung sa tanong niya na sino pa nga raw ba ang makikinapang sa pagbabaliktad o pagrecant ka ng mga dating security aid. Posibleng ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez umano ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng 4 sa 18 nagpakilalang dating security aid ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Suspetsa yan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya matapos mapaulat na nagrecant na umano ang 4. Siyempre. Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? Ang pag-recant umano ng 4 ay dapat sa korte sinusukat ayon sa ombudsman. Dahil sa pagtalikod ng 4 sa nauna nilang mga naging pahayag, posible silang maharap sa mga reklamo ayon sa ombudsman. Yan ay dahil sa pagko-cover up umano at bilang accessories ni dating Speaker Romualdez. Wala pang pahayag si dating Speaker Martin Romualdez sa sinabi ng ombudsman. Pero sa mga lumalabas naman na ulat, sinabi ring may pumilit umano sa mga ex-Marines na pumirma sa nakahanda ng affidavit sa ombudsman. Buwelta riyan ni Rimulya. May recording raw sila sa lahat ng nangyari noong panahong nag-e-execute ng individual affidavit sa mga dating bodyguards. May nakakiti pa, may tumatawa pa nga eh. May kinikilig pa nga habang pumipirma eh. Tuwan-tuwa eh. Natanong ang ombudsman kung si dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ng 4. Ano ang mangyayari sa investigasyon laban sa dating leader ng Kamara? It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. They're making people lie. Pero depensa naman ng abogado ng 18 Maleta Boys. May sumusubok umanong manuhol sa mga dating bodyguards para bumaliktad sa kanilang mga naunang testimonya. Sabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad. No? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik nila. Yung preliminary investigation, and then ito hearing. And then matagal na yan na sinusuhulan sila para bumaliktad. Katulad nung nagpakita ko kanina sa inyo, meron nga isang nag-text na sinasabi, pasensya ka na sir dahil sa ating nararanasan na tentasyon. Hindi naman makumpirma ni Atty. Baligod kung tinanggap ng mga dating bodyguards ang suhol. Pero pinupuntahan raw kasi ng mga di pa kilalang tao ang mga kamag-anak at asawa ng mga dating security aid. Pero kung si Atty. Levy Baligod ang tatanungin, hindi pa niya sigurado kung may iba pang magre-recant sa 14 na natitira. It's between 14 and 4. Kung alin ang nagsasabi ng totoo. Pero tandaan po ninyo, no? Ang daming nag-interview sa kanila eh. Maraming nag-interview sa kanila. At yung sinasabi nilang takot sila kaya nila in-execute yung affidavit na ginawa namin. Eh hindi naman yung totoo yun kasi marami silang pagkakataon na nagsabi ng totoo sa amin. Alex, sa pahayag naman ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, sinabi nito na yung pagbaliktad niya o wala silang kinalaman dun sa pagbaliktad o recantation nga nung 4 dun sa 18 na nagpakilalang security aid ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dagdag pa ng dating Speaker, ang pagbawi daw ng 4 sa kanilang unang mga testimonya ay patotoo lang na hindi totoo yung mga akusasyon nila laban kay Romualdez. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Alex.
Okay, sandali. Ang lead natin kanina, may mga sumusubok pa na lapitan itong mga dating mga sundalo. Ano bang offer sa kanila? Kung merong sumusubok, ano ba sabi ng abogado, Attorney Levy Baligod? Dun sa negosyo, sa pera, sa seguridad. Yun yung mga ino-offer dun sa mga nagpakilalang security aid ako Bicol Party List Representative Saldico, no? At saka maging yung mga future cases na maaaring sampa sa kanila. Yan yung mga pinapangako dun sa asuhol nga dun sa mga nagpakilalang security aid, Alex. So, wala kang nakausap na mga dating kasama nitong apat na may mga ganun nga lumalapit sa kanila. If I'm not mistaken, may mga reports na parang 20 to 25 million yatang offer. May ganun ba? Alex, wala tayo nakausap dun sa mga miyembro nga, mga nagpakilalang ex-Marines, dahil kanina nung nagkaroon ng panayam kay Atty. Levy Baligod, siya yung naunang dumating doon para irepresenta nga yung kanyang mga kliyente at hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na i-confirm dun sa kanyang mga kliyente yung mga ulat nga na may suhol at maging dun sa halaga nga ng suhol, Alex. Okay, balikan ko lang yung sinabi dahil tinanong siguro ninyo, magkakaroon ba ng epekto ito sa pagbawi at baliktad nitong apat na ito? Kumusta? Meron pa rin bang kredibilidad yung mga naibigay nilang mga pahayag? Yung mga kasamahan nila? Alex, tuloy pa rin ang pagsasampa ng kaso na gagamitin yung mga unang testimonya nung mga individual affidavits. Doon kasi nag-base yung Office of the Ombudsman doon sa mga inihahandang kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla kanina sa amin sa media, nasa ipauubayan na nila sa korte yung mga pagrekant nga nitong mga nagpakilalang ex-Marines, Alex. Susundan ko doon sa ganong thought, kung yan ang sagot ni Ombudsman Remulla. Sa akin naman, tanong ko, doon sa apat na bumaliktad, binanggit ba ng Ombudsman kung ang bigat ng kanilang mga pahayag ay magkaiba doon sa iba? Anong bigat ba? Mas matindi ba yung pag-recant ng apat? O meron pa silang hawak na mga matitibay na mga pahayag na maaring didiin pa dito sa mga kanilang mga inakusahan? Alex, kung matatandaan natin ay 8 kasi yung pumunta. So, 8 sa 18 yung pumunta na mga dating mga ex-Marines sa Office of the Ombudsman para mag-execute ng kanilang individual affidavits. Kung nag-recant yung 4, may matitira pang 4 na pwedeng i-corroborate dun sa ginagawa nilang mga investigasyon o dun sa fact-finding and preliminary investigation na isasampa naman nila sa kaso ni Speaker Martin Romualdez, Alex. Okay, pero ang gusto kong malaman, kung yung bang 4 na nag-recant, magkaiba ba ang kanilang mga pahayag doon sa 4 na nalalabi? Na nananatili pa rin matibay ang kanilang mga naging sworn statement? Yan ang wala tayong konfirmasyon, Alex, kasi kung nung natanong si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla kanina, siya mismo hindi pa nababasa yung full na mga individual affidavits naman nung lahat ng mga nag-execute sa kanilang tanggapan, Alex. Okay, panghuli, yung 4 ba ay ano ba? Wala na sa poder ni Attorney Levy Baligod, kinukumpirma na niyan. Kumbaga, bumalik na sa kanilang pamilya. Yan din, Alex, walang konfirmasyon kung tatanggapin pa ba o i-represent pa ba ni Attorney Levy Baligod sa mga future cases na kinaharap nila. Kasi kung matatandaan natin, Alex, ay naharap sila sa iba't ibang mga cyber libel cases at maging sa iba pang uri ng kaso. Kanina, hindi niya na kinumpirma kung meron pa ba siyang representation sa 4 na yon, Alex? Hindi, ang tanong ko, ibig sabihin ba ay wala na sa poder? Dahil alam ko, itong 18 former soldiers, parang kinukup-kup nila, no? Hawak nila ngayon. So dahil 4 wala na sa kanila, ano ito? Pinauwi na sa kanilang mga pamilya, parang ganon. Yun din, Alex, wala din nabanggit ukol yan si Attorney Levy Baligod. Nako, ang dami pa pala natin gawing follow-up nito, TJ, no? Sige, anyway, with that, maraming salamat sa iyo. Mata natin, dyan po sa Ombudsman, TJ Mendoza.